Lahat naman ng Filipino household talaga sa atin, hindi pwedeng mawala ang sinigang. Pag sinabing sinigang, it warms the heart, lalo pag mainit na sabaw. Bata pa lang ako, maternal and paternal side of our family are big cook. So talaga lahat sila nagluluto. Ang kaibahan lang talaga nung pinamana sa aking recipe ng Lola is gumagamit talaga ng real tamarind. So ngayon, nandito tayo sa Canada, walang mga fresh. Though meron from time to time, seasonal. Meron naman na tayong nabibili na talagang mga tamarind, yung paste. So hindi siya yung powder lang na season na. So gagamit tayo ng tunay na tamarind pa rin. Mahirap naman talagang kumakakuha ng mga fresh na shrimp na. So, nung natoko na siya, inaalis ko lang kasi yung mga kung ano-ano niyan. Lalo na kung allergic ka, no? Yung black na bone nila. Pero kung sa atin naman, hindi na necessary. Pero kung gusto mo lang, pwede natin siyang alisin. Pwede nating hilain. Ayan, kagaya niyan. Proud ako sa dish nating mga Pinoy na sinigang kasi nung 2021, according sa isang food database, nahirang ang sinigang na best soup in the world. Sa akin kasi hindi talaga ako sanay magluto ng para sa isa, dalawang tao dahil Pilipino tayo malaking pamilya lagi. So, always prepare good for 5 to 6 people and then 4 lang kami sa household namin. So, sinishare din namin sa kapitbahay or sa mama ko and kapatid ko, yan. Lagi kami nagpapadala doon. So, around mga 18 to 20, yung 2 pounds ng shrimp ang gagastusin natin for 5 to 6 people. Maglalagay tayo ng 4 to 5 cups of water. Isasabay ko na sa pagpapakulo yung kamatis at saka onions. Ito yung way ko, hindi ko alam kung usual siyang ginagawa, pero kasi gusto ko kasi mapakuluan, mai-infuse lahat ng flavors na bago pa man, alam mo yun, maluto. So, gumamit lang ako ng dalawang kamatis. Pwede ring dagdagan kung gusto nyo. Yan lang siya. Look natin dyan. The more kasi mas matagal mong pinakuluan, the more na, alam mo yun, mas malasa. Nakuha niya lahat ng flavors. Ano ko lang dyan muna. Gawin na natin isang medium na onion. Again, kung gusto nyo mas malasa, pwedeng gumamit ng red na sibuyas kung gusto mo na mas matapang na flavor. Pero madalas kasi ito nang ginagamit ko. Yung sibuyas kasi na pula, overpowering kasi yung yung lasa, yung aroma. So yan, pakukuluin lang natin about 10-15 minutes. Yung pagkakaiba ng sinigang na baboy sa hipon is yung proseso ng pagpapalambot. Yung baboy, kung ako gumagawa talaga ng sinigang na baboy, it takes about 45 to an hour or more than kasi yung pagpapalambot na proseso. Pero kasi sa hipon, saglit lang, wala pang 5 minutes. Pag nilubog mo siya sa kumukulong tubig, luto na siya agad At saka healthier option, lalo ngayon, 'di ba? Nag-watch tayo ng mga diet. So it's one of the best option talaga yung sinigang na hipon. Habang nagpapakulo tayo, gagawin ko na yung radish kasi isa ito sa medyo matagal na na lutuin. So magpe-prep na ako. Siguro mga kalahati, pwedeng kalahati. Piniprep ko na itong ating daikon radish ang tawag dito. Convenient talaga gamitin na lalo sa ating mga nandito na, alam mo yun, walang fresh na makukunan. Kasi ang sinigang naman talaga is kung hindi lang basta tamarind gumagamit tayo ng bayabas, gumagamit tayo ng kamyas, santol pa nga sa ibang probinsya. Pero kasi yung tamarind yung nakalakhan ko, hindi pa rin sa akin option talaga yung mga nabibili commercially na mga sinigang mix na. Iba pa rin yung flavor, yung aroma pati nung tamarind. Yung isang pakete nito,
Parang 1/4 lang yung nagamit ko. And it's enough na para paasimin yung 5 to 6 cups ng sabaw ng sinigang. So, pagkakulo na yan, around 10-15 minutes na malambot-lambot na yung ating onions and kamatis. Ito yung first kasi usually ito yung matagal palambutin. Magantay ulit tayo ng mga around 5 minutes. Ayan. So, naka-ready na yung shrimp natin na ilulubog natin para infuse lahat ng flavors. Alam mo yun, talagang ma-feel mo yung earthy flavors ng sinigang. Ilalagay natin ng lahat na alam kong sangkap ng sinigang. Isang maliit na talong, chinap ko lang siya. Okra, 5 to 7 pieces of okra. Sitaw, isang bunch ng sitaw. Tamarind. At syempre, kangkong. Kung walang kangkong, pwedeng spinach. Then lastly, syempre, yung ating paboritong siling haba na sinasabi. Hindi kumpleto ang sinigang pag wala ito. Ilalagay na natin ang ating hipon. Pag sinabing sinigang, it's sinigang for a reason. Kailangan maasim na maasim sa akin ng sinigang. Tatakpan natin and then pakukuluhin lang ulit natin siya ng 3 to 5 minuto. Sobrang busy talaga ng buhay ko sa kusina, sa pagbibake. So, may mga oras talaga, actually madalas na ang kinakain talaga namin is take out. Pero hanggat maaari, lalo sa mga special na okasyon o kaya Friday nights, doon talaga sinusubukan ko na ipaghain yung pamilya ko ng masustansyang pagkain. Buksan na natin. Bago na ng kulay yung ating hipon, pwede na nating ilagay itong sitaw. So, isasabay na natin siya dito. And then, ilulubog kaunti. And then, tatakpan ulit natin siya. Antay ulit tayo ng mga 3 minutes. Yung totoong sampalok, yung hindi siya powder. Kasi iba pa rin yung lasa niya. So ngayon, ililipat ko siya. Tapos kukuha tayo dito ng kaunting sabaw. And then, idudurugin ko lang. Ayan, may mga buto siya. So, aalisin natin ito mamaya, strain natin. So, kumuha ko ng strainer para ma-strain natin yung ating sampalok. Kasi may mga buto po yan eh. So, heto na. Pagkaraan ng 5 minuto. Para hindi masayang, para makuha lahat. Para buto na lang ititira talaga natin sa kanya. Yan, mukhang nakuha na natin lahat. Pipigain natin siya. Ayan, hanggang sa yan na lang yung matira. So, nalagay ko na yung sampalok, na-strain na natin. So, wala namang rules talaga sa sinigang eh. Depende yan kung sa anong panlasa mo. So, dito pa lang, pwede mo nang tikman. Pero it's sinigang for a reason, so we want sinigang na maasim. Perfect na to sa akin. Yung style ng pagluluto ng sinigang, kagaya rin yan sa adobo eh.
'Di ba? May kanya-kanya tayo kada probinsya. Pero eto kasi hindi ko alam kung specific siya sa aming probinsya, pero eto yung nakasanayan ko talaga, na turo pa talaga ng lola, and then ganun din ng mama ko, ang papa ko gumawa. So eto, na-adapt ko na siya. After nating pakuluan ng 3 minuto, pagkatapos lagyan nung sampalok, ilalagay na natin ang pinakahuli sa gulay, kasi ito yung pinakamabilis na mabilis na maluto, na lumambot. So i-drain ko lang. Ang reason pala ng paglagay ko ng tubig dito is para hindi mangitim. Yeah, kasi nag-oxidize talaga ang talong. So, tatakpan ulit natin. 2 minuto. Isi-season na natin siya ng patis. So, ang ginamit ko lang na patis is about 2 to 3 na tablespoons ng patis. Kung gusto nyo magdagdag, pwede kayo magdagdag. Patis is fish sauce. So, naglalasang malansa na siya. So, pwede natin siyang dagdagan na lang ng asin na pampalasa. Yan. So sa panghuli, eto, syempre, bukod sa talong, pinakamadali. Actually, pwede na natin siyang patayin at ilagay na lang natin siya on top. Yung ating dahon. At ang sili, yan. Lalagay din natin on top na lang. Kung gusto natin yung aroma lang nung sili yung gusto natin doon, pwede nating itap siya para, kasi pag naluto yung sili ng husto, pwede siyang, alam mo, pwede siyang maging maanghang masyado. At maluluto na yung dahon. Pwede nang patayin yung kalan, takpan na lang mga 3 to 5 minuto, pwede na siyang ihain. So, pagkaraan ng 3 minuto, pwede na natin siyang i-check. So far, so good naman. Okay na siya. Ready na siya for plating. Number 1 rule ko is magandang plating. So, nag-i-invest ako sa mga kung ano-anong plato, ganyan, para pag may mga bisita o kahit kami lang sa bahay, ordinaryong araw, nape-plate ko siya ng maayos. Kasi sabi nga nila, that your eyes eat first, 'di ba?